Tuloy ang rehabilitasyon sa EDSA simula sa December 24. Magtatagal ang rehab hanggang sa January 5. Si Gab Villegas sa detalye. Inilatag na ng Department of Public Works and Highways ang panibagong plano para sa rehabilitasyon ng EDSA. Sa halip na 2 taon ang itatagal ng EDSA rehab ay magiging 8 buwan na lamang ito. Mahahati sa 2 phase ang rehab kung saan sakop ng unang phase mula Rojas Boulevard sa Pasay City hanggang Orense Street sa Makati City at sakop na second phase ang nalalabing bahagi ng EDSA. Mula alas 11 ng gabi ng December 24 hanggang alas 4 na madaling araw ng January 5 ng susunod na taon, 24/7 ang magiging trabaho ng DPWH para sa reblocking works at asphalt overlay ng busway lanes. Mula January 5 hanggang May 31, 2026, ng alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, tuwing Lunes hanggang Biyernes, lane by lane ang paglalagay ng aspalto sa northbound at southbound. At tuwing Biyernes hanggang Linggo naman, magsasagawa rin ng reblocking at paglalagay ng aspalto ang DPWH sa tig-isang linya ng northbound at southbound lane. Sa panibago ring bersyon ng plano para sa EDSA Rehab, malaki rin ang magiging diferensya sa magiging gastos ng pamahalaan. Sa halip na 17 billion pesos ang tinatayang magagastos para sa EDSA Rehab ay magiging 8 billion pesos na lamang ang inaasahang magiging gastos para rito. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gagamit ang kagawaran ng panibagong klase ng aspalto na ginagamit sa Japan para sa rehabilitasyon ng EDSA. We will be using stone mastic asphalt technology. Itong gagamitin sa EDSA, I don't think it has been used on our national roads yet. No, itong technology ito, makikita niyo ito mostly sa Japan. No, kung makikita niyo yung mga aspalto sa Japan, ito yung gagamitin nating teknolohiya. Dahil hindi na nga tayo magre-reblock ng lahat, kaya nga natin aspaltong matibay. Hindi yung aspalto isang ulan lang nasisira na. No, daanan lang ng tubig, nasisira na. Ito mas matibay and mas madaling i-maintain, mas mahaba ang maintenance life nung asphaltong to. Ang Department of Transportation tiniyak na sapat ang supply ng bus unit sa EDSA busway at sisimulan na rin ang pag-roll out ng 3 bagon ng Dalian trains pagsapit ng Pasko. We'll make sure na kahit paano ma-mitigate yung epekto ng trapiko sa EDSA. Makakasiguro po kayo na yung ating MRT3 at busway parati pong andyan kahit na merong EDSA rehab po. Sinabi naman ng MMDA na walang magiging pagbabago sa number coding scheme kahit na nagsimula na ang EDSA rehab. Ang pagsasara lang ng karsada will happen December 24 to January 5. Which is sa experience namin, sa datos namin, kakaunti talaga ang sasakyan sa buong Metro Manila. Maybe because siguro 70% ng population ng Metro Manila ay either nasa abroad or nasa probinsya. Ang mga motorista, positibo ang kanilang pagtingin sa oras na matapos ang EDSA rehab. Malaking ginawa. Yun ang magiging kalalabasan, magandang malaking ginawa na ang natapos. Pag ginawa talaga, umayos talaga nila yung mga lubak-lubak na yan kung tutusin. Pero yun nga, magtiis muna tayo sa hirap, sa traffic. Para pero kailangan magtiis talaga. So papaganda na yung yung mga kalsada ba para mas maayos yung daloy ng trapiko. Tiniyak ng DPWH na magiging minimal lamang ang may dudulot na abala kapag nagsimula na ang rehabilitasyon ng EDSA. At makakaasa ang publiko na sa oras na makumpleto ito, ibang EDSA na ang makikita ng mga motorista. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.